ngayon po sa ating pangunahing balita, nagsagawa po ng reenactment ang PNP Forensic Group sa posibleng nangyari sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Mabusisi nilang sinisiyasat ang mga markings sa pinag-upuan ni Cabral sa gilid po ng kalsada. Eksklusibo ho namang nakausap ng News 5 ang residente pong si Rosh Paswich na nagkumpirmang umaga pa lamang daw po noong December 18 ay kanya nang nakita si Cabral at ang driver nito na nakatambay kung saan po nahulog nga daw umano ang dating opisyal. Kumalat din po ang selfie ng driver at ni Cabral noong weekend na lehitimo naman daw sabi po ng DILG. Sa ngayon po ay humingi na rin po ng tulong ang NBI sa publiko na bigyan sila ng kopya ng kuha ng mga dashcam kung saan po nga may napadaan sa Cannon Road noong pong kasagsagan ng pangyayaring ito noong December 18. Habang sa Baguio naman ay pinasok na rin po ng NBI ang hotel room kung saan po umano tumuloy si Cabral. Sa ngayon po ay nakaburol na sa isang funeral parlor sa Quezon City ang mga labi ni Cabral. Mahigpit ang seguridad at hindi pinapapasok ang kahit na sinuman maliban sa mga kaibigan at kaanak nito. Samantala ngayong kumpirmado na nga na labi ng dating opisyal ang nahulog po sa bangin dyan sa Benguet. Tutok na ngayon ng mga pulis na alamin ang mga pangyayari kaya't ganun na lamang po o kung bakit ganun na lamang po ang sinapit ni Catalina Cabral. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Nartates Jr., bubusisiin nila ng mas maigi pa at magiging maingat sila sa investigasyon. Lalo pat konektado ito sa bilyong pisong flood control scam. Kabilang po sa mga iniimbestigahan ngayon ang driver ni Cabral na isa sa mga huling nakakita sa kanyang amo. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para masigurong makuha at ma-preserve ang lahat ng ebidensya. O mapila rin ang PNP sa publiko na iwasang gumawa at magpakalat ng anumang espekulasyon at hintayin muna ang opisyal na resulta ng kanilang investigasyon. Sa kaugnay po namang balita, ibinunyag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na may hawak siyang mga dokumento na umano'y naglalaman daw kung sino-sino ang mga proponents ng bilyon-bilyong budget insertions sa DPWH. Ayon po sa mambabatas, mismong ang pumanaw na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang umano'y nagbigay sa kanya ng naturang mga dokumento noong pang Setyembre 4. Sinabi ito ni Leviste bunsod po ng pagpanaw ni Cabral matapos umanong mahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet. Ayon po sa kongresista, ipinakita na niya sa ICI at Ombudsman ang mga dokumentong ito noong pang Nobyembre. Mula raw noon ay marami na ho ang nakiusap na isapubliko niya ang laman nito pero ito raw po'y kanya lamang ilalabas kung papayag si DPWH Secretary Vince Dizon. Wala pang tugon si Dizon sa sinasabi ni Leviste pero ayon sa kongresista hindi lamang mga congressman at senador ang laman ng files kundi maging ang ilang pang pribadong personalidad at matataas na opisyal sa gobyerno. Samantala, iginiit naman po ni Pasig City Mayor Vico Soto na huwag kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na small fish at biktima lamang daw sila sa maanumalyang flood control scandal. Ayon po sa alkalde na nakalaban din ni Sara Diskaya noong nakaraang eleksyon, aabot daw sa 180 billion pesos ang nai-record ng Anti-Money Laundering Council na pumasok sa bank accounts ng mga Diskaya mula po sa kanilang 4 na kumpanya. Ibinahagi rin ng alkalde ang umano'y paggamit ng mag-asawang kontratista sa kanilang mga anak sa pagnanakaw. Bukod po dyan, may nakarating din daw na impormasyon sa mayor na tinatakot ng mga Diskaya ang mga dating empleyado para hindi makatestigo laban sa kanila. Sa kaugnay pa rin po namang balita, sa kulungan daw magpapasko ang kontraktor na si Sara Diskaya matapos pong arestuhin dahil sa kaso malversation. Kaugnay pa rin po ng maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Sa Lapu-Lapu City Jail, ikinulong ang kontratista dahil doon nakasampa ang kaso. Bago ikulong ay dinala muna sa ospital ang naturang kontratista para sa isang medical examination. Pero kung noon po'y nakapag-finger heart pa siya, ngayon po ay nag-dirty finger na lamang siya sa mga taga-media.
hindi na po nagbigay pa ng pahayag si Diskaya. Pero humiling ang kanyang legal counsel sa Pasay City siya ikulong habang ang 8 pang inarestong opisyal ng DPWH ay umapilang sa Davao sila ikulong. Iginiit naman ng NBI Central Visayas na walang ibibigay na special treatment kina Diskaya na nakatakdang basahan ng sakdal sa buwan pa ng Enero. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo